Magandang hapon, Rosalie. Ano ba ang dahilan o motibo ng pagpaslang kay Atty. Wesley Barayuga? June, batay sa testimonya ng bagong testigo sa House Quadruple Committee o Quadcom na si Lieutenant Colonel Santi Mendoza, inuutos ang pagpaslang kay Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Board Secretary Attorney Wesley Barayuga dahil sa pinaghihinalaang sangkot ito sa operasyon ng iligal na droga. Pero naniniwala ang mga kongresista na iniutos ang pagpaslang sa dating PCSO Board Secretary dahil naghahanda ito sa pagtestigo laban sa nooy dating PCSO General Manager na si Royina Garma, kaugnay ng mga katiwalian at irregularidad sa ahensya, kabilang na ang operasyon sa Small Town Lottery o STL. Kasalukuyang nakatalaga si Mendoza sa PNP Drug Enforcement Group Headquarters. Itinuro nito si National Police Commission Commissioner Edilberto Leonardo na umano'y humingi ng tulong sa kanya noong 2019 upang ipapatay si Attorney Wesley Barayuga. Isang abogado at kabilang sa Philippine Military Class of 1983 si Barayuga na noon ay PCSO Board Secretary. Pinaslang ito sa Mandaluyong City noong July 30, 2020 ng isang nakamotorsiklong lalaki. Ang utos umano na patayin si Barayuga ay nanggaling kay Garma na dating General Manager ng PCSO sa ilalim ng Duterte administration mula 2019 hanggang 2022. Si Mendoza ang kumausap naman umano kay Nelson Mariano na naghanap naman ng hitman na papaslang kay Barayuga. Parehong bagong testigo sa Quadcom sina Mendoza at Mariano. Tinuring ko silang mga upper class tapos ang taas ng tingin ko sa kanila, binigyan ako ng trabaho na sakit sa dibdib eh. Binigyan po ako ng trabaho ng mga upper class ko na ikakasira ng buhay ko. Sino yung inosenteng tao na pinatay mo? Pinatay nyo? Si Sir Wesley Barayuga po. Sino ba yung mga taong tinutukoy mo? Sila Sir Leonardo na nag-utos sa amin. Aside from Colonel Leonardo? At si Ma'am Garma po. Colonel Garma, who else? Wala na po. Ang akusasyong ito ay kapwa naman pinabulaanan ni Garma at Leonardo. Hindi ko po gagawin yun. Okay, Lalong-lalo na dun sa Class 83 po yung Class 83 ng PMA, correct? Dito. Napakadelikado po nun. Kaya ko pong umarap sa lahat ng Class 83 na ako wala po akong kinalalaman dyan sa nangyari na yan. Alright. Same with you, Colonel Garma, di ba? As a police officer and as a former government employee, you would never, at any instance, order the death of any other person. Yes, Correct? Mr. Chair. Never talaga. Hindi po, lalong-lalo na po kasamahan ko pa sa opisina. Mabait po yung taong yun, Mr. Mabait Chair. yun. Wala ko naalalang ginawa niyang hindi mabuti po. Kabilang sa irerekomenda ng Quadcom ay ang pagsasampa ng kaso laban kina Garma at Leonardo kaugnay ng pagpaslang kay Barayuga. At the time that General Barayuga was killed, there was an ongoing investigation by NBI regarding the corruption in PCSO. Bago po siya napatay, itong si General Barayuga, according to NBI officer in charge, Eric Distor, General Barayuga was prepared with all the documents, and in fact, he was prepared to testify against the corruption and illegal practices in PCSO. Yun po ang motive bakit po pinatay si General Barayuga. The motive of the killing of General Barayuga was to stop General Barayuga from testifying against Colonel Garma. Samantala, nasilip din sa pagdinig ang pagtatalaga ni Garma sa 7 kamag-anak nito sa PCSO nang ito pa ang general manager ng ahensya. Kabilang narito ang anak ni Garma na may learning disability. You appointed your daughter who is sick as a confidential agent. And do you know the meaning of a confidential agent? Yes, Why did you Mr. appoint Chair. your daughter if she's sick? Mr. Chair, during that time, ang diagnosis lang po sa kanya is dyslexia.
Yeah, you told us. That is actually, And what's the reason why you appointed hindi her? naman po ibig sabihin mentally, ano po ang dyslexia. Lumabas lang po yung bipolar niya after I left PCSO. Natukoy na may itinalaga rin si Garma ng mga pinsan at in-laws nito sa PCSO. GM Garma, don't you think it's quite unethical for a general manager to put all mga cousins, daughter, in-laws Mr. as Chair. part of your circle in the PCSO? Mr. Chair, the positions that were given to them, ang requirement lang po is trust and confidence, Mr. Chair. Just like Okay. anybody in appointed, Mr. Chair. Bukod dito, kasamang nasilip ng House Quadcom ang umano'y paglobo ng ari-arian ni Garma, pagbuo nito ng STL Foundation at STL Party List. June, irerekomenda naman ng Quadruple Committee o Quadcom na mapa sa ilalim sa Witness Protection Program ng Department of Justice sina Mendoza at Mariano. Gayun din ay makikipag-ugnayan ng Quadcom sa National Bureau of Investigation para makapagsagawa ng malalimang investigasyon kaugnay nitong pagpaslang kay Attorney Barayuga. Sa ngayon ay katatapos lang ng unang bahagi ng pagdinig ng Quadruple Committee kaugnay sa issue ng extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng nakalipas na administrasyon at mamaya aasahan naman natin ang muling pagsisimula ng pagdinig ng Quadcom kaugnay naman ng operasyon ng illegal POGOs. Balik sa iyo, June. Oo, Rosalie, nabanggit mo yung isang party list na nabanggit din kanina at sinagot ba ni dating GM Garma na merong donation yung PCSO doon sa party list na yon na ginamit sa pamamahagi naman ng ayuda? O yun nga ang isa sa mga question dito sa pagdinig, June, may inamin naman ni Garma na may binuo siyang party list na STL party list, ganun din ang STL Foundation at meron ngang 2 milyong piso na donasyon mula sa PCSO na ipinadaan dito sa party list na ito at sa foundation na ito at ipinagkaloob sa Mandawi City typhoon victims kung hindi tayo nagkakamali. Sometime in year 2022 or 2021 kung tayo nagkakamali, June. Meron bang sinasabi ba ng Quadcom na merong irregularity sa bagay na yon, Rosalie? O June, yun yung sinisilip sa mga pagdinig ng Quadcom kanina, particularly si Representative Fernandez na isa sa mga chairperson ng Quadruple Committee. Nais nilang malaman kung kasi yung sa STL Party List at saka sa STL Foundation, ilan sa mga nominee dyan ay mga kamag-anak at malapit kay Garma. Kaya tinitingnan nila kung meron nga bang katiwalian o irregularidad dito sa party list na ito at sa foundation na ito. Lalo na at ibinuo ito ng General Manager pa ng PCSO, si Royina Garma. Hanggang kailan pa yung pagdinig na yan hinggil dyan sa issue na yan, Rosalie? Alam mo, June, nito lang nung nakalipas na Wednesday, recess nga. Ngayon, actually, ngayong araw na ito, recess na ng House of Representatives 19th Congress. Pero sabi ng mga mambabatas, partikular na ng mga chairperson ng House Quadruple Committee, magpapatuloy pa rin yung pagdinig ng Quadcom kaugnay ng illegal POGOs, ng EJKs, ng illegal drug trade at inaasahan natin na ang pang-8 public hearing ng Quadcom ay pagkatapos na ng filing ng Certificate of Candidacy o COC from October 1 to 8. So after ng October 1 to 8 filing ng Certificate of Candidacy, susunod na pagtinig nitong Quadcom. Right, maraming salamat, Rosalie Cos, nag-uulat ng live mula sa House of Representatives.